So, hi everyone! Nandito na naman tayo sa Orly. So, papakita ko sa inyo yung perfect example ng liquidity sweep. So, ito yung makaka-entry ka sa mga SL ng mga traders. So, wait lang. Favorite ko ganito may border. So, 4 hours, ayan. Nakita niyo, nag-sweep siya dito, tapos nag-react siya dito. So, most likely, babalik yan dito sa area na to. Pwede na nating target profit to. Okay? Invalidation sa taas na, which is nakita mo na siya lahat sa 4 hours. Punta tayo sa 15 minutes para ma-explain ko in detail. Okay? So, ang binalikan dito ni market, kaya siya nag-react, is itong area na to. It doesn't matter kung anong tawag mo dyan, pero dyan siya bumalik. Yan, clean. And itong lahat na to is isisweep yan ni market. Okay? So, yung pagbagsak dito ni market is malakas masyado. Or makakakita kayo dyan ng momentum na red candle. As always. Then, after niya mag-sweep, nag-react siya doon. Then, papasukin natin to sa lower time frame. Okay? So, pasok tayo sa 5 minutes. So, na nag-react yung price sa higher time frame, minark ko itong OB natin, which is dyan kasi tayo papasok. Paano ko na sure na itong OB na to mag-work? Okay? Alisin ko muna to. Pero may position na yun Paano ko masusure na itong OB na to mag-work? Kasi baka may nagtatanong din sa akin, paano nyo malaman kung nag-work yung OB? Nag-work yung OB pag nagkaroon siya ng imbalance, tapos binigyan siya ng mga liquidity na pwedeng tapikin ni market. Okay? Ito yung mga liquidity. Nandito siya sa loob ng candle na to. Okay? Nagke-create siya ng inside structure sa loob na yan. Which is lahat ng nandyan sa loob is liquidity. May umahabol, may gustong mag-long sa area na yan. So, pag si market nakawala dito sa blue box na to, tsaka gagalaw yung trade. Ibig sabihin, either na-sweep na yung sa ilalim or na-sweep na yung sa taas. Pag na-sweep tong sa taas, dito yan tatama sa order block. Pag na-sweep yung sa ilalim, pwedeng dire-diretso yan pababa kasi nga downtrend si market. Nag-react siya sa higher time frame. Ang dami sinabi. So, since itong mga liquidity na to is isi-sweep ni market, dito ako pumasok. Diyan mismo. Na stop loss ko is din sa taas. Kung mapapansin mo yung stop loss ko, sobrang liit, 0.58%. And kung tatargetin ko is hanggang dito lang sa low, kung nasan yung momentum. Sabihin natin kahit dito lang. Bibigyan niya ako ng 8.89%. Doon pa lang yon. Hindi ko pa siya sinasagad dito sa pinakailalim. Pag sinagad ko siya, 18.72%. So, gusto nyong itry? Okay, itatry ko. Although may open position na to. So, ito yung liquidity. Green na lang. Lahat na na-form dyan liquidity. And after isip yan yung market, kasabay ng pagbagsak ni BTC is yung galaw nitong orly. So, yun, walang dahil swing to, wait lang, paano ko ba explain? Galing ako sa 4 hours. Since itong market na to is nasusundan ko siya since July 24, na-chart ko na siya June 24, ganyan-ganyan. Nasusundan ko na yung galaw niya. So, madali na lang sa akin makapasok pag nag-aantay ako dito. Ito, na-miss ko. Okay, na-miss ko siya. Hindi ko siya napasukan. Na-miss ko rin to. So, pag naabutan ko yan, madali ko na lang siya matrade kasi may previous history na ako. Hindi ako nag-i-start ng another TA. May history na ako dito. So, etong market na to, pag na-trade ko yan, matagal to. Kasi swing trader. Kasi swing yung position.
and 4 hours and malayo yung target. So most likely, matagal-tagal niya magagalaw. Estimation ko mga 4 to 5 days bago matapos tong trade na to. 4 to 5 days. Okay, kasi magre-react pa yan dito sa liquidity dito. Konting angat, okay. Pero ito yung sa taas natin is invalidation na to. Okay, so pwede ko itaas yan dyan as allowance. Pero dahil na-refine ko na siya, doon na ako magre-react. So, hindi madalas yung ganitong video. Hindi ko madalas makita to sa chart. Pero pag nahuli ko talaga, nire-record ko for your reference. At least meron kayong reference na mga klase ng trade na quality. Okay? So, malalaman nyo pag... Ako kasi alam ko pag quality sa hindi. So, mahirap naman mag-record na mag-record pag... So, yan. Update ko kayo dito. Para hindi humaba yung video, yung next update ko dito is pag na-take profit na. Sure talaga yun. Nag-take profit na. Tapos, i-explain ko sa inyo yung mga nangyari. So, huwag ka matakot kung ma-SL to or hindi balikan. Okay lang yan. Another thing. Ano pa ba? Assurance ko dito ng trade, siguro mga 80% lang. 80%. Kasi ito is sa 15 minutes ko siya nakita, hindi siya sa 4 hours. Kaya dahil nakita ko tong mga liquidity na to. Pera yan, lahat na nasa ilalim yan, pera. Maraming pera. Pera to ng mga retailer na matatransfer sa'yo. So, medyo mabilis-bilis pagbaba dito ni Ordi. Okay, so ito na yung part 2. Yon, August 1. Ganda ng 1. So, natapos na yung trade natin sa Ordi. Punta tayo sa 15 minutes. And yan, makikita nyo. Nagkamali lang ako kasi estimation ko mga 4 to 5 days or almost 1 week. Pero dahil ang bilis ng bagsak ni BTC, sumabay to si Ordi. Okay, sa mga dump. So, ito yung entry natin. Pasok tayo dun sa 5 minutes. And i-dissect natin. Ayan. So, ito yung liquidity na sinabi ko. And unang sinip niya yung baba. Pero yung pagkasip niya dito sa baba, okay, hindi siya dumaretso. Nag-react pa siya para isweep yung sa taas naman. Okay? So, imagine, no, na-sweep niya itong order block na to. Okay? So, kung yung stop loss mo nakadikit lang mismo sa order block, may SL na ako dyan. Ayun, lumagpas pa talaga siya dun sa taas. Next is, after niya isweep tong market na to, yung price na yan, nag-sweep siya ulit ng another price. So, imagine kung di ka nagbigay ng konting allowance sa stop loss mo, malamang na SL ka na dyan. Kasi ano to kung mataas, kung malaki-laki yung ibabagsak ni Ordi, isisweep niya to, then isisweep niya to, then isisweep niya pa yung isa. Kasi ano yan yung iba kasing trader, nagbe-break even. Pag bin-break even mo kasi yan, matatanggal ka sa market bago pa siya bumaba. Okay? So, after nito, natapos na, kinuha ko tong market na to. Alisin mo na to. Ito. As OTE ko, ayan, ginamitan ko siya ng Gadmax at doon ako po at naglaro doon si Price. Okay, makikita mo siya doon sa loob. Naglaro siya. Pero dito, mapapansin mo, naturo ko na sa inyo to sa TikTok na yung price, kino-confirm ko pa rin siya, nasa discounted area siya. And most likely si market gustong bumaba. Pero tingnan mo, pag umaakyat siya sa premium, hindi siya makaakyat. Alisin ko nga. Ito yung premium, yung nasa taas. Itong area na to. Hindi masyadong makaangat si price. So, yan. Wait lang. Okay? Then, until here, kino-confirm ko pa rin siya kung bababa siya kasi this is momentum area. And yun, bumaba na siya. So, confirm na. Then, tinuloy ko na yung trade ko. Ayan, ilang beses siya bumalik sa entry price ko, which is pag nag-break even ako dyan, may stop out ako or matatanggal ako sa trades.
And yun, nagpatuloy na yung setup hanggang natapos siya sa July 31. Okay, so kung gusto nyo makita ng mas malaki, ayan yung buong setup. Nasip niya na to, lahat tong liquidity dito. And tapos na tong trade na to. Okay? So, for sure, and I hope may natutunan kayo, no? Dito talaga nangyayari yung refinement, psychological battle, risk management, decision making. Imagine, yung umaakit siya sa stop loss ko, pwede ko siyang i-cut. Pero dahil tiwala naman ako sa TA ko, and kung ma-SL man siya, 2% lang, okay lang naman. Ayun, tinarget ko pa rin yung mas malayo. So, yung unang target natin, dito lang. Then, tinarget na natin yung dito sa ilalim. Nag-react siya dyan kasi dahil dito, sa point na to. Okay? So, I hope na-gets nyo, no? Kung paano ako nag-come up sa selling pressure dito sa area na to. Na-explain ko naman ng maayos. And I hope may natutunan kayo, no? See you ulit sa next video. Yung mga ganitong content, medyo mahirap to mahanap. Pero pag nakita ko talaga siya, gusto ko siya i-share sa inyo. So, yun lang. And follow for more and subscribe para makita nyo pa yung ibang trade setup pag may nakita ako. So, yun lang. Thank you ulit for watching. See you again next time.